So, since natapos tayo sa De Morgan's Law, punta tayo sa distributivity. Ngayon, may kino-compare tayong dalawa. Yung una is yung P disjunction to parenthesis Q conjunction to R. Then, yung pangalawa is yung parenthesis of P disjunction to Q conjunction tapos parenthesis P disjunction to R. So, take note lang, pag conjunction and yung gamit natin, so ang approach is multiplication. Ngayon, kapag disjunction or yung gamit natin, so ibig sabihin yung approach is yung addition. Kung meron tayong dalawang kino-compare, ito yung dalawang yon, yung ito yung proof 1, then ito yung proof 2. So, kailangan daw natin i-solve para malaman natin kung logically equivalent yung dalawa. So, unahin natin yung nandito sa proof 1. So, ito proof 1 yan. So, alam na naman natin na ang tawag sa P, Q, and R ay variables. Ngayon, Q conjunction to R, ang gagawin natin is imumultiply natin yung inputs ni Q at ni R. So, T times T is equals to T, T times F is equals to F, F times T is equals to F, F times F is equals to F, T times T is equals to T, T times F is equals to F, F times T is equals to F, F times F is equals to F. Ngayon, next naman is, since alam na natin yung value ng nasa loob or yung inside ng parenthesis natin, pwede na natin ma-solve yung buong equation. So, ang gagawin natin, so, variable P, ito muna yon, variable P. I-add natin, since meron tayong disjunction, addition yung approach, i-add natin sa value nito. So, ito na yung value niyan. So, add natin. T plus T is equals to T. T plus F is equals to T. T plus F is equals to T. T plus F is equals to T. F plus T is equals to T. Ngayon, itong last 3 sa variable P and dun sa answer ng Q conjunction to R is same na letter F. Ang magiging answer natin, pagka F plus, pagka meron tayong F dito and may F tayo dito, so pag pinag-add natin, magiging F. So, F plus F is equals to F, F plus F is equals to F. Punta tayo dito sa proof 2 natin. So, again, meron tayong tatlong variables. So, si P, Q, and R. Since dito may dalawang parenthesis, ang uunahin natin is yung nasa unahan, which is yung P disjunction to Q. Then, conjunction, P disjunction to R. So, solve natin itong una. Ito yan. So, P disjunction to Q, ang approach pag disjunction, addition. So, tingnan natin yung variable P and variable Q. So, T plus T is equals to T, T plus T is equals to T, T plus F is equals to T, T plus F is equals to T, F plus T is equals to T, F plus T is equals to T. Ngayon, meron tayo ditong F. So, F plus F is equals to F, F plus F is equals to F. Ngayon, isolve na natin yung nandito sa second na parenthesis, yung P disjunction to R. So, titingnan natin yung value ni variable P and variable R. So, T plus T is equals to T, T plus F is equals to T, T plus T is equals to T, T plus F is equals to T, F plus T is equals to T, F plus F, tsaka tayo magkakaroon ng F. So, F plus T is equals to T, F plus F is equals to F. So, nakita na natin and na-solve na natin yung value ng nasa
mga parentheses natin. So, next naman, dito sa bagong value, ang gagawin natin, since yung nasa gitna ay conjunction, kailangan i-multiply natin yung mga value. So, t times t is equals to t, 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 t times f, since nagkaroon tayo ng f, magkakaroon tayo ng final answer na f kapag multiplication. So, f times t is equals to f, f times f is equals to f. So, mapapansin natin na sa distributivity, si proof 1, ito, is same sa answer ng proof 2. So, sa case natin, logically, equivalent yung dalawa. Since meron tayong both na answer, which is t, 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 then f, f, f. So, ayan, nakita natin na logically equivalent silang dalawa. So, yung ginamit natin is yung pagsasolve natin using distributivity. Ngayon, punta tayo sa example ng truth table pag logic equivalence naman in terms sa contrapositive. So, dito sa proof 1, P implication to Q. So, meaning, ang variable natin is letter P and letter Q. Tapos, since ang nakalagay sa gitna is implication, ang gagawin nating logic is implication. So, meaning, pag sa implication, pag meron tayong input na TF, tsaka lang mag-F yung answer. Then, the rest is magiging letter T na siya. So, ayan yung sa proof 1. Pero, sa proof 2 kasi, kung makikita natin, meron tayong mga negation. So, negation ng Q and negation ng P. So, ine-negate muna natin yung variable Q and variable P. So, pag nag-negate, tingnan muna yung original value. So, ang original value ng P is T, T, F, F. So, ang magiging negated value niya is F, F, T, T. Now, sa negation of P, okay na tayo. Si negation of Q naman, ang original value is T, F, T, F. Ngayon, magiging value niya is F, T, F, T since dinegate natin. Para makuha natin tong proof 2, sundin natin kung ano yung una na kailangang tingnan. So, ang unang kailangan nating tingnan is negation of Q. So, ito muna yung titingnan natin bago negation of P. So, F at F kapag ka implication yung logic, magiging T. Pag T at F, pag implication ng logic, magiging F. So, pag F at T, sa implication, magiging T. So, pag parehong letter T, sa implication, T yung answer. So, mako-compare natin sa proof 1 ng contrapositive and proof 2 ng contrapositive na logically equivalent sila since parehong T, F, T, T yung naging final answer. So, another example. Ito, P, disjunction to Q, tapos implication to negation of R. Negation of R. So, lagyan natin pala ito ng box. So, yan. So, ngayon, meron tayong tatlong variable since may variable P, variable Q, variable R. Then, since kailangan natin ng negation of R na value sa truth table, nenegate natin yung variable R. So, T, F, T, F, T, F, T, F, magiging FT, 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 FT. So, next. Since nakapag-negate na tayo, hahanapin naman natin yung answer sa P, disjunction to Q. So, since disjunction, addition yung approach. Titingnan natin si variable P and variable Q.
So, t plus t is equals to t, t plus t is equals to t, t plus f is equals to t, t plus f is equals to t, f plus t is equals to t, f plus t is equals to t. So, f plus f is equals to f, f plus f is equals to f. So, alam na natin ngayon ang value ni P disjunction to Q at ni negation R. So, refresh lang natin. Kaya dito, nauna nating sinolve si negation of R kasi doon sa operator precedence or yung pagkasunod-sunod ng priority ng operator, 'di ba, kung walang parenthesis, ang second priority is yung negation. Kaya nauna tayo na nag-negate sa R bago tayo nag-solve dito sa P disjunction to Q. Ngayon, since alam na natin yung value ng dalawa, ito, negation of R, tapos yung value ng P disjunction to Q. Pwede na natin isolve yung implication na logic. So, una, titingnan natin ito, yung answer dito. Then, next nating titingnan is yung negation of R. So, ang logic natin is implication. Na magfo-false lang siya kapag ang condition ay TF. So, sige, sagutan natin yung final answer. So, TF, ang logic sa implication, letter F. Pag parehong letter T, magiging T. Ito, may TF uli. So, letter F yung sagot. Ito, same na letter T, magiging T. TF, so nag-false ulit. So, F. T, pareho. Ibig sabihin, letter T. So, pag F naman magkapareho, letter T pa rin sa logic ng implication. So, FT, sa implication, magiging letter T. So, ayan. Na-solve na natin yung example natin. Punta tayo sa dito na lang muna. Punta tayo dito. I-compare natin yung dalawa. So, etong nasa proof 1, ang isa-solve natin is negation ng parenthesis P disjunction to Q. Then, sa proof 2, ang isa-solve natin is negation of P conjunction to negation of Q. So, ang mga variables na kailangan natin is letter P and Q. So, since kailangan natin is yung value ng negated na P disjunction to Q, tapos yung value na talaga niya which is P conjunction to Q. So, para ma-solve natin yan, unahin muna natin yung negated value kasi i-distribute natin yung negation. So, magkakaroon tayo ng ita-times natin si variable P kay variable Q. So, T times T is equals to T, T times F is equals to F, F times T is equals to F, F times F is equals to F. Next naman, P disjunction to Q. So, addition naman. So, T plus T is equals to T, T plus F is equals to T, F plus T is equals to T. Then, if parehong F, tsaka magfo-false yung answer natin. So, ngayon, next natin gagawin is i-negate natin yung value na to. So, ito yun, diba? Yung P disjunction to Q. So, i-negate natin siya. Magiging, yung T magiging F, yung T magiging F, yung T magiging F, then yung F magiging letter T. So, na-solve natin yung proof 1. Punta tayo sa proof 2. Una, i-negate na muna natin yung P and Q. So, negation of P is equals to FFTT. The negation of Q is equals to FTFT. Ngayon, ito na yung mga value na titingnan natin. Since may conjunction tayo, ibig sabihin, multiplication yung approach. So, F times F is equals to F.
F times T is equals to F, T times F is equals to F, then pag parehong letter T, tsaka lang magti-T yung condition. So, ayan, nasagot na natin yung proof 2. So, pansinin natin na pareho yung final answer ng proof 1 and proof 2, which is F, 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 then letter T. So, ibig sabihin, logically, equivalent itong dalawa, yung proof 1 and proof 2 natin. So, punta tayo dito sa equivalent propositions. So, dito, ito yung mga naka-square. So, ang sinosolve natin is yung P implication to Q, kung magi-equal ba siya sa negation of Q implication to negation of P. So, since may negation tayo, ilagay na natin yung negated value ni P and negated value ni Q. So, yung original value ni P is TTFF. Ang kabaliktaran, pag na-negate, magiging FFTT. Sa Q, TFTF. Ngayon, pag binaliktad natin, magiging FTFT yung answer. So, diba, ang approach natin pag implication sa logic, kung may TF tayo, tsaka magfo-false yung condition. So, pag parehong letter T, T yung sagot. Pag may TF, false, so F yung kalagay. So, kapag ka FT, magiging T. Pag parehong F, magiging T. Ngayon, punta tayo sa negated value. Una nating titingnan is negation of Q bago negation of P. So, FF, kapag implication, logic, magiging T. Pag TF, magiging F. So, FT, magiging T, then pag parehong letter T, magiging T. So, logically, equivalent yung P implication to Q kay negation of Q implication to negation of P. Ngayon, try naman natin mag-solve ng not equal. So, ito yung sa not equal natin. Since alam na natin yung P implication to Q, na ang answer is T, F, T, T. So, punta tayo kay Q implication to P. So, una nating titingnan si Q bago si P. Then, ang gagamitin nating logic is implication. So, kapag parehong letter T, magiging T. Pag T, pagka FT, magiging T. Pag TF, tsaka magfo-false yung condition sa implication logic. Pag parehong F, magiging T. So, next naman, negation of P, implication to negation of Q. So, pagka FF, ang logic natin sa implication ay letter T. So, kapag ka FT, logic sa implication ay T. Pag TF, tsaka tayo mag-false. Since sa implication, pag may TF tayo na entry, nagiging letter F. So, pag T at saka T, logic sa implication is T. So, yan, not equivalent yung equation natin for this example. Since kung mapapansin natin, pag nagko-compare tayo ng tatlo, sa P implication to Q, sa pangalawa niyang answer, F yung nasa kanya, pero sa dalawa is letter T. Ngayon, dito, nag-T siya, sa dalawa, nag-F. Meaning, not equivalent yung naging answer nila. So, next tayo. So, example naman. Example, meron tayong parenthesis P, conjunction to parenthesis P, implication to Q. Implication to Q is equals to T. So, meron tayong double na parenthesis. So, meaning may inner and outer tayo. So, since ang priority natin ay parenthesis, so, kung sino yung nasa inner, siya yung una nating isa-solve. So, in this case, yung P implication to Q yung una.
So, ang logic sa P implication to Q, kapag ka may TF na input, tsaka lang mag-F, then the rest, magiging letter T. Ngayon, alam na natin yung inner, alam na natin to. So, pwede na nating isolve yung outer na parenthesis, which is yung P conjunction doon sa inner. So, ang titingnan natin dyan is letter P. Then, yung P implication to Q. Since meron tayong conjunction, multiplication approach. So, T times T is equals to T. T times F is equals to F. So, F times T is equals to F. Then, F times T is equals to F. Then, since alam na natin yung buong nasa parenthesis, yung inner and yung outer, pwede na natin gawin yung final answer, which is yung inner and outer na sagot ay ito, 'di ba? Yung T, F, 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 F. Ngayon, mag-i-implication tayo sa Q. So, from this answer, titingnan natin next is yung Q. So, T at T, magiging T. F and F, magiging T. So, F and T, magiging T. F and F, magiging T. So, kaya naging T lahat yan since sa implication yung ginamit natin. Since wala tayong TF na input, wala tayong false dito sa condition. Ngayon, punta tayo sa prove natin yung equivalence. So, ang given natin is negation of parenthesis P disjunction to parenthesis negation of P conjunction to Q. So, mapapansin natin may inner tayo and may outer. Tapos, kung logically, equivalent daw ba siya sa sagot na negation of P conjunction to negation of Q. So, kung equivalent daw ba siya dito, kapag sinolve daw ba natin itong part na to, magiging same ba ng answer na to? So, start natin siya isolve. So, start tayo sa pag-distribute ng negation. Si negation, dinistribute natin kay P. Then, si negation, dinistribute natin kay disjunction. So, pag dinistribute natin si negation kay P, magkakaroon tayo ng negation of P. So, pag dinistribute natin si negation kay disjunction, magiging conjunction. Then, i-distribute natin ulit si negation sa labas ng inner parenthesis. Kaya tayo nagkaroon ng negation of parenthesis, negation P, conjunction to Q. Kaya tayo may ganito, may negation sa labas ng inner parenthesis. Ngayon, isulat natin siya. So, negation of P, conjunction. Since may negation tayo dito, pag dinistribute natin siya sa loob ng parenthesis, makakancel, diba? Yung negation ng P, tsaka si negation. Tapos, pag si negation, dinistribute natin kay conjunction, magiging disjunction na siya. Since ang kabaliktaran ng conjunction, disjunction. Tayo, negation, dinistribute kay Q, magiging negation of Q. So, ayan, meron na tayong negation of P, conjunction, to parenthesis P, disjunction to negation of Q. Next natin gagawin, since meron pa tayong inner, ito yung inner natin. Tapos, ang nasa outer is negation of P, conjunction. So, partner yan. Kailangan, itong nasa labas, i-distribute natin dito sa nasa loob. So, negation of P, conjunction, distribute kay P. Magkakaroon tayo ng negation of P, conjunction to P. Ngayon, negation of P, conjunction, i-distribute kay negation of Q.
magkakaroon naman tayo ng negation of P conjunction to negation of Q. So, ayan yun. Since kapag nagdi-distribute tayo, hindi na natin pinapakialaman kung ano yung hindi na natin pinapakialaman to yung nasa gitna, which is yung disjunction. Kasi sa case na to, di naman natin pwede na i-distribute si negation of P conjunction kay disjunction alone. So, next, gagamit tayo ng negation law. Sabi natin sa negation law, kapag meron tayong negation of P conjunction to P, ang equivalent niya dun sa page 11 ninyo, sa logic equivalence is letter F. So, ayun, ibababa na lang natin to, yung negation of P conjunction to negation of Q. Kaya ito naging F dahil dun sa negation law sa page 11. So, F, disjunction dun sa binaba natin na negation of P conjunction to negation of Q. So, ang magiging sagot, since wala naman na tayong magagawa dun sa F, pwede na natin siyang ilipat sa dulo. So, pag sinimplify, eto na lang yung magiging final answer. Negation of P conjunction to negation of Q, which is equivalent dun sa nandito sa unahan. Na pag nag-same yung answer nitong nila, ibig sabihin, na-prove natin na equivalent itong equation na to dito sa equation na to. Since nag-same yung final answer niya sa equation. So, next naman, example number 2. So, parenthesis P conjunction to Q, implication to parenthesis P disjunction to Q is equivalent to T. So, kung mag-i-equal daw ba sa letter T yung final answer, paano natin mapoprove yung equivalence ng equation na to papunta dito? So, syempre, ito yung isa-solve natin, yung dalawang to. So, gagamit tayo ng magta-transpose tayo muna. Kaya tayo nagkaroon ng negation dito. Diba, kung mapapansin natin, meron tayong kailangan dito, which is implication. Ngayon, pag implication, hindi natin siya masosolve ng magkaiba yung operator or magkaiba sila ng sign. So, ito naging conjunction, ito disjunction. So, kailangan mabalance muna natin. So, ang way natin para mabalance, itong P conjunction to Q, lalagyan natin siya ng negation. So, ninegation muna natin. So, i-distribute natin yung negation sa loob ng parenthesis na to. So, negation papunta kay P, magiging negation of P. So, negation papunta kay conjunction, magiging disjunction. Negation papunta kay Q, magiging negation of Q. Next, gagawin natin is, i-bring down lang natin tong part na to. Since, naka-disjunction na siya, and disjunction din yung nasa loob nito. Kung mapapansin nyo, lahat sila pare-pareho nang naka-disjunction yung operator. So, meaning, pwede na natin siyang isolve ng directly. So, negation of P, disjunction to P. Since ang ginawa natin, kaya naging ganito, ng pen. So, di ba dito sa negation of P, disjunction to negation of Q. Ngayon, si negation of Q, pwede natin siyang ilipat dito. Tapos, etong si P, pwede nating ilipat dun sa kabilang side. Nagpalit sila ng pwesto. Kaya, kung mapapansin nyo, negation of P, disjunction to P, since nilipat siya dito, naging P. Tapos, disjunction to parenthesis,
etong negation of Q, nilagay siya dito. So, negation of Q, disjunction to Q. So, kung titingnan natin sa negation law sa page 11, kapag ka negation of P, disjunction to P, ang equivalent niya is letter T. Then, same as negation of Q, disjunction to Q, equivalent niya sa negation ay letter T. So, T, disjunction to T, magiging letter T na lang yung simplified answer. Since T plus T is equals to letter T. Ngayon, sabi natin kanina, di ba ito yung sinusolve natin, itong equation na nandito. Para malaman natin kung magiging same ng answer dito sa equation na to. So, ngayon, nalaman natin na parehong T yung final answer. So, logically, equivalent silang dalawa. So, example number 3. Ito, may sagot na to dyan sa inyo. So, susundan nyo na lang yung mga laws na ginamit. So, punta tayo sa set. So, pag sinabi nating set, ito yung mga unordered collection. Ay, sorry. Kala ko pointer. So, ito yung mga unordered collection of objects. Ngayon, kung meron tayong set, sa loob nun, meron tayong objects. Ang tawag dun sa objects na yon, yung collection ng objects, ay elements or members. So, ang itsura ng element is ganito. Then, pag not element, ito naman yung itsura niya. So, meron tayong tinatawag na set rooster method, wherein, dito, yung order is hindi siya important. So, kung meron tayong set na S is equals to A, B, C, D, pwede siyang maging B, C, A, D. So, set pa rin ang tawag dito. Pwede rin siyang maulit. Like, di ba, kunyari, A, B, C, D. Pwede siyang maging A, B, C, C, D. So, set pa rin yung tawag dyan. Wherein, ngayon naman, pag sinabi nating ellipses, ito, dinedescribe niya is yung set wherein hindi na natin kailangan ilista lahat ng members or ng elements. So, ginagamit natin yung ellipsis. Kunyari, yung set, yung element natin sa set is A sub 1 hanggang A sub 1,000. So, hindi na natin iisa-isahin yon. So, pwede natin gawin dyan A sub 1, A sub 2, then gagamit ng ellipsis, tapos A sub 1,000. Para alam natin kung saan siya nag-start and saan nag-end yung part ng elements or member natin. So, rooster method, pwedeng vowel, mga positive and negative integers, natural numbers, rational, real numbers. So, yung mga yan, pwede siya maging laman ng set. So, meron tayong tinatawag na set builder notation. So, andito si interval notation. So, meron tatlo yan. So, yung una is yung closed interval. Ganito yung itsura ng closed interval. Lagyan natin ng wait lang. Highlight natin. So, ang interval notation, may tinatawag tayong closed interval, may open interval, and may half open interval. So, ito yung mga itsura ng interval na yan. So, kapag closed interval, ganito yung itsura. Pag open interval, naka-parenthesis. Then, pag half open interval, pwedeng dalawang to. So, yung kalahati is closed interval, then yung kalahati is open interval. Or pwede namang mauna yung open interval yung kalahati, then yung another half is closed interval. So, meron din tayong tinatawag na universal set. So, ito yung itsura niya. Ito yung nagko-contain ng lahat ng objects na nasa set.
So, lahat ng objects na nasa set, ang tawag natin doon ay universal set. So, meron ding empty set, wherein, pag sinabi nating empty set, ito yung itsura niya. Yung empty set, pwede siyang maging part ng set. Kaya, nakalagay dito, empty set is different from set containing empty set. Kasi, di ba sa set natin, pwede siya mag-contain ng maraming set. So, pwede tayo magkaroon doon ng empty set, tapos sa yung set A is equals to AB, yung mga ganon. While pag empty set alone, walang laman yung set natin. So, empty talaga. Pwede siya maging part ng set na nagko-contain ng maraming set. So, ito, set equality. Meron tayong dalawang example para malaman natin kung equal ba yung set. So, kung ang set A natin is 1, 3, 5, and ang set B natin is 3, 5, 1, so set equality yon. Since sa A, may 1, 3, 5, and sa B, may 3, 5, 1. So, pareho namang may 1, parehong may 3, and parehong may 5. So, set equality. So, another example for set equality, kapag ang value ng A is 1, 5, 5, 5, 3, 3, 1, then sa B is 1, 3, 5, as long as makita natin yung 1 dito sa parehong set, and makita natin yung 3 sa parehong set, makita yung 5 sa parehong set, set equality pa rin yung magiging sagot natin. So, example naman ng proper subset. Ang example ng proper subset is kung yung set A natin is subset ng B. If, and only if, yung mga elements or mga members na nasa set A is makikita rin natin sa set B. So, example, para maintindihan. So, kung ang set A natin is C, F, Z. So, kapag daw si set A, yung mga values niya na C, F, Z is makikita rin sa set B. And may additional pang mga other elements si B. Ibig sabihin, yung set A is subset siya ng set B. So, dito sa example, C, F, Z. So, sa set B, meron tayong A, B, C, D, E, F, T, X, Z. So, di ba dito meron tayong C, may F din, tsaka may Z. Ibig sabihin, yung set A natin is part siya ng kabuuan ng set B. Kasi yung mga value niya na element is nasa loob mismo ng set B. So, punta tayo sa, ito yung itsura ng ordered. So, A sub 1, A sub 2, then hanggang A sub n kung saan matatapos. Pag ordered pairs naman, ang itsura niya is by pair. So, A sub 1, then A sub 2, then pwedeng B sub 1, B sub 2. So, by pair yung format. Cartesian product. Sa Cartesian product kasi, meron tayong dalawang example. Yung una is yung two sets. So, A and B muna. Wherein yung A natin is equivalent to AB. Magbel. Sorry. Ang haba ng bell. Sorry, nagbell. So, sa set A, yung value ay AB, and sa set B, value ay 1, 2, 3. Ngayon, A times B, meaning, yung value ng A, A dapat ma-distribute natin sa B. So, A1, A2, A3. Ngayon, si B naman, B1, B2, B3. So,
ayun yung example ng pagka 2 sets lang, yung A at B lang. Ngayon, pag 3 sets, A times B times C. Wherein yung value ay, kunyari, ang sa example, 0 at 1 sa set A, sa set B is 1, 2, set C is 0, 1, 2. So, i-distribute natin siya. So, start tayo sa 0, kasi set A is 0. Tapos, 1, 0. Tapos, 0. Tapos, 1, 1. Tapos, 0, 1, 2. So, same lang ng pattern sa set, sa 2 set ng A times B. Pero dito kasi, naging 3 na. So, A times B times C. So, yung value ni A, distribute muna natin dito sa value ng B at value ng C. So, ganun yung Cartesian product. So, ngayon, punta tayo sa union. Ito yung visual representation ng union. Sa union kasi, yung value ng set A and set B, ito yung itsura ng union, 'di ba? So, malalaman nyo na value ng set A at set B, lahat yan is part ng union. So, ibig sabihin, yung value nila pagsasamahin. So, kung may 1, 2, 3, ilalagay natin. Tapos, yung 3, 4, 5 nandito. So, kaya, ito, sinida natin ng buo kasi pag union, lahat ng value ng A at B included. While kapag intersection, ito yung itsura ng intersection, kung saan lang sila nagkapareho or saan lang sila nag-meet ng pareho. Sa example, kung set A natin is 1, 2, 3, pag in-intersect natin siya, magiging 3 lang. Since sa 3 lang, nagkapareho si set A and set B. So, ayun ay yung visual representation ni intersection. So, complement. Kabaliktaran naman to. Kung ang set A natin, example, ang set A natin ay 1, 2, 3. Tapos, yung universal set is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, yung set B natin, kunyari ay 4, 5, 6. Ngayon, pag complement ng A yung hinahanap natin, kailangan yung mga values na wala sa kanya, yun yung ilalagay natin. Kung 1, 2, 3 original yung value, ang ilalagay natin sa complement, so sa complement ay yung value ng 0, 4, 5, 6. Meaning, yan yung mga values na wala si A. Kaya yan yung mga ilalagay natin. So, ganun yung logic ng complement. So, sa last part is yung functions or tinatawag din nating mappings or transformations. So, kunyari, may visual representation naman tayo dito. So, kunyari, ito yung students natin. Then, ito yung grades nila. Ngayon, pagka nagpa-functions or nagma-mappings tayo, minamap natin or minamatch natin kung para saan siya. Sa example natin, si CR tsaka si KS is nakamap kay A. So, grade nila ay A. Ngayon, si SP, ang grade niya, and ni JW is B. So, ayan yon. So, next naman is yung example natin dito sa image. Another example for function. Ang tinatanong dito, f parenthesis a is equals to question mark, 'di ba? So, ayan, ima-match natin. So, a is equals, pag minatch natin, mapupunta siya kay z, si C, tsaka si D, mapupunta kay Z. So, ayun yung logic natin. So, yung domain natin is letter A, since siya yung una na input. Then, yung codomain, so, codomain natin is B, kasi siya yung pangalawang input.
So, next naman, meron tayong tinatawag na many to one. So, dito, sa input A, makikita natin, connected yung tatlo kay letter Z. So, ito, visual representation ng many to one. Since, diba, 2 or more is plural. So, since nakakonect yung tatlo kay Z, ito yung visual representation ng many to one. Ngayon, pag 1 to 1, ang tawag natin is injection. Meaning, lahat sila pag pinag-match, nakamatch lang sa isa. So, sa input A, nakamatch lang si A mismo kay Z. Si B naman, nakamatch lang kay Y. Si C, nakamatch kay X. Si D, nakamatch lang kay W. So, 1 to 1 or injection. Pag surjection naman, usually, ginagawa natin, combination ng may isang nakamatch lang sa isa, then meron na nakamatch sa dalawa. So, example ay, kunyari, ito, si A, nakamatch siya kay Z. Ngayon, si D, nakamatch din siya kay Z. So, may dalawang nakamatch kay Z. Tapos, si B, nakamatch lang siya kay Y, and si C, nakamatch lang kay X. So, ayan, combination siya. Sa Z, dalawa yung nakamatch sa kanya, while sa X and Y, tig-isa lang yung nakamatch. So, last naman, last na to is bijection. So, combination nung injection at surjection natin. So, 1 to 1 plus yung input na nakamatch dalawa. So, yung A nakamatch kay Z, si B nakamatch kay Y, si C nakamatch kay X, tapos si D nakamatch kay W, pwede rin siyang nakamatch kay Z. Si C nakamatch kay X, pwede rin siyang nakamatch kay Y. So, ayan yung combination. Dito nagtatapos yung lecture natin.